Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, lalo na po sa mga kababayan nating nakatutok po dito sa ating programang Kumpirmado. Pinasasalamatan ho natin una sa lahat maging yung ating mga kababayan po sa abroad na patuloy pong sumusubaybay at tumutulong po sa ating programa, maging sa ating mga kababayan ho na bago mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Batas na sinasabi nila, para kanino ba ang batas? Okay mga minamahal ko mga kababayan, sa hapon pong ito, no, pag-uusapan ho natin, ha? Ito pong si Mayor Aguilar o Radam Aguilar, ha? Ng Agdangan, Quezon Province, na kung saan po ay nirereklamo po ngayon ng isa sa mga kababayan natin, ano, hindi na lang po natin babanggitin yung barangay kung saan siya nakatira, pero binanggit niya po dito, syempre nakiusapin siya na kung maaari wag na pong banggitin yung kanilang pangalan o yung kanyang pangalan. Dalawa po sila dito ang nag-message. Di ko alam kung magtsuhin to o mag-ama, kasi pareho po sila ng apelyido, no? Sila po, ang apelyido po niya ay De La Cruz, no? Sila po daw ay nasa mismong sentro ng bayan ng Aguilar nakatira. So bagong lahat, babasahin ko muna po mga minamahal ko mga kababayan yung kanilang mga message dito, no? Sabi po niya dito, good morning. Pinadala po niya itong liham na to sa ating pong messenger. July, ano to? July 3 pa. So mas nauna to kaysa dun sa una nating ano, kaya lang siguro hindi na file ng kaya na huli to. So July 3 pa po nang pinadala itong kanyang liham. Sabi po niya dito, good morning, kagalang-galang Idol Epipanyo Labrador. Kami po ay lumapit sa iyo ng okay, nakakuha ko na. Pinsan pala niya, magpinsan sila dito. Ng aking pinsan, gusto po naming idulog sa iyo ang aming problema tungkol po sa mayor po namin dito sa Agdangan, Quezon Province. Meron pong pinapagawang gusali po dito na magtatat 3 taon na po, hindi pa po natatapos
At duda na po ang mga kababayan ko dito na kaya hindi natatapos, marahil po ay naibulsa na po ng aming mayor yung pera po para po sa pinapatayong palengke. Palengke pala to. Palengke. Kami po ay lumapit sa iyo para po matugunan ang aming problema, para po matapos na ang suliranin ng aming bayan. Kasi po sayang po ang binibigay naming buwis kung matitenga po ang aming matitenga po ang paggawa ng gusali para po sa taong bayan dito sa Agdangan. Lubos po kaming umaasa na inyo pong mapapansin ang aming sumbong sa inyo. At sana po ay di ko matong sulat niya hirap talaga. Meron po siya sinabi dito, pakibanat pala. Taka ako, kala ko lumapit siya kay Banat Bike. Pakibanat po sa aming mayor dito para po hindi na siya makatakbong uli. Lubos po na gumagalang tsadada. So, yun po mga minamahal kong mga kababayan, So, araw po ngayon ng ano bang araw ngayon? Anong petsa ba tayo ngayon? 24. Ngayong araw po, kahagabi po, kinausap ko po yung ating nakatoka dyan sa Quezon, kasi sinubukan kong tawagan yung ating doon sa Batangas, kaya lang sa Pilar, kaya masyadong malayo na daw yung kanila, hindi na kakayanin. So kaya nakiusap po tayo sa ating mga kasamahan dito po sa anong lugar tong kanila? Gumaka. Yan. Gumaka. So kaya yung ating mga tropa dyan sa Gumaka, sila po ang pumunta dyan po sa sinasabing Agdangan, dyan sa municipal ng Agdangan, na kung saan kanila pong inimbestigahan yung lugar na yan, So kaya nga po mga minamahal kong mga kababayan, dahil po sa sumbong na ito, ayon nga po sa ating complainant, ayon po sa pasensya na po ayon po sa ating complainant na si De La Cruz, na 3 years na daw na ginagawa yung building dyan na gagawing palengke, pero hanggang ngayon daw ay hindi pa nagagawa, at duda sila na baka ito ay binulsa na ni Mayor. Binulsa na daw ni Mayor. So malalaman po natin ito, mga minamahal kong mga kababayan, kung gaano ho katotoo ito. Kaya po nung kaninang, kung di pa ako nagkakamali, alas 6 po ng umaga, ay lumargo po yung ating mga tropa doon, bagamat sobrang lakas daw ng ulan. So, eto po at panoorin natin mga minamahal kong mga kababayan. Alas 5:30 ng umaga nang magdesisyon ng ating investigating team na puntahan ng maaga ang nasabing munisipalidad sa Agdangan, Quezon Province upang malaman ang lahat ng katotohanan tungkol sa isyu na ibinabato kay Mayor Aguilar. Habang sinasagupa ng ating investigating team ang napakalakas na hangin at tulan,
Ramdam ang tensyon sa kanilang pagpunta sa agdangan. Ano kaya ang pwedeng mangyari? Ano kaya ang kanilang malalaman at matutuklasan tungkol kay Mayor Aguilar? May katotohanan kaya lahat ng ipinupukol sa kanya? Abangan.
9:50 ng umaga nang makarating sila sa bungad ng nasabing bayan. Bumungad sa kanilang mga mata ang nasabing gusali. Sinubukan ng ating mga investigating team na tumapad sa nasabing building na gagawing pamilihang bayan. Ngunit dahil pinigilan sila ng mga gwardya na nakabantay sa nasabing gusali, kaya nagdesisyon na lamang ating investigating team na pumasok sa loob mismo ng nasabing munisipalidad upang saliksikin, alamin at magtanong kung sino si Mayor Aguilar at kung ano ang totoong istorya sa nasabing gusali. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng ating investigating team, halos lahat ay nagbigay ng magagandang komento tungkol kay Mayor Aguilar. At para sa kanila, si Mayor Aguilar ay isang napakabuting mayor ng kanilang bayan. Sa pagsasaliksik ng ating mga investigating team, marami silang nalaman at natuklasan. Ayon sa ating investigating team, ang nasabing gusali ay proyekto pala ng isang gobernador na nagngangalang Helen Tan. At ayon sa kanilang mga natuklasan, ang nasabing gusali ay 6 na buwan pa lamang na ginagawa para matiyak ng ating investigating team kung totoo nga ba ang sinasabi ng karamihan sa kanila. Patuloy silang nagsaliksik at nagtanong sa mga tao sa loob ng bayan. Sa loob ng 2 oras na kanilang pagtatanong upang alamin ang katotohanan, halos walang pinagkaiba ang sinasabi ng iba sa una nilang narinig sa mga taong masaya sa panunungkulan at pagsiservisyo ni Mayor Aguilar. Sa pagtatapos ng kanilang pagsisiyasat, napatunayan ng ating investigating team na mali ang paratang na ipinupukol sa kanya, kahit walang pag-aalinlangan na umalis at bumalik na ang ating investigating team upang ihatid ang kanilang natuklasan at ang katotohanan sa pagkatao ni Mayor Aguilar. Ayun. So, mission accomplished, pero ang hindi lang maganda doon, mga minamahal kong mga kababayan, ay hindi po naging positibo yung kanyang sumbong sa atin. No, tayo naman po kasi dito, tulad doon na sinasabi ko, hindi po natin hahayaan na magamit tayo ni numan. Kasi yung iba, inaamin ko po yung totoo nung mga panahon na nagsisimula pa lang tayo. Ayoko namang maging ipokrito na hindi magsabi ng totoo. Minsan na po tayong nagamit ng ibang mga tao dahil alam nila na tayo po talaga ay tumitira sa mga politiko, at pangunahin po talaga natin dito nga tinitira yung mga tao pong nasa kanyang katungkulan na umaabuso sa kanyang pera at kapangyarihan. So, sa'yo kapatid na De La Cruz, pero ganun pa man, bilang alam ko, may kakaharapin kang hindi maganda dito kapag inano ko tong, pero hindi ko alam kung tunay din na pangalan niya tong nilagay niya dito, pero ganun pa man, baka may kagalit o baka may gusto lang sumira dito kay Mayor Radam Aguilar. Kaya gusto pang gamitin yung itong ating programa. Pero ganun pa man, hindi sila magwawagi kasi
tulad doon na sinabi ko, hindi po tayo kailanman magpapagamit sa kahit sinong mga politiko dyan na pansarili lamang yung kanilang iniisip. Kaya nga po ako'y nakiusap na sa buong samahan ng aming grupo, Civilian Anti-Crime, na pagka mayroong humingi ng tulong o sumbong bago tayo tumira dito, kumpirmahin muna natin. Kasi lalong-lalo na ang programa natin ay kumpirmado. So dapat kumpirmado natin dito at naipapakita natin sa taong bayan yung mga sinasabi natin dito, kagaya ng mga una nating segment. So kitang-kita naman na hindi po nagsisinungaling yung nagsumbong sa atin, kasi kitang-kita naman po yung mga lubak-lubak. Tama din yung address na binigay niya. Tama din yung, so di ba? So kaya kumpirmado. Kaya ito, baka mamayang gabi o bukas babanatan na natin si Mayor sino ba yung mayor niya sa San Juan? So abangan nyo po kasi mukhang takot na makausap si Epipanyo Labrador. Kasi kung wala naman kayong ginagawang masama, wala kayong dapat ikatakot para makausap ako. Ang problema po, mga minamahal ko mga kababayan, itong mga politiko, natatakot ho. Alam nila, baka siguro takot silang maamura natin dito sa ating programa. Pero ganun pa man, baka tama-tama, may isang araw pa naman si Mayor dyan sa San Juan na Batangas na makausap ako para may paliwanag niya yung kanyang side. Ihintayin ho natin, mga minamahal ko mga kababayan. So mabalik ho tayo tungkol ho dito kay Radam Aguilar. Iba po yung aming natuklasan. Ito palang mayor na to, isadyang matulungin, no? Sadyang maawain. Nakita ho namin, may kausap po yung aming isa sa pumunta doon. Yung daw dating plaza dyan, simentado daw. Hollow block lang yung ngayon, naging bakal na. Dahil nga din sa pakikipag-ugnayan daw ni Mayor Radam Aguilar sa kanilang gobernador na si Governor Tan. Babae pala yan, yung gobernador dyan. So, mali po yung impormasyon na ibinigay sa atin, yung sumbong, kasi hindi naman pala yung palengke na yan project ni Mayor. Yan pala ay, ayon ho sa ating napanood, project pala yan ni Gobernador Tan. Isang babaeng gobernadora dyan sa Quezon Province. So, hindi lamang pala sila yung binigyan yan, ayon po sa ating pagre-research ng ating mga investigador, marami pa. So, hindi rin totoo na 3 years na yan na tinatayo, kundi 6 months pa lang. So, sa ganung postura ng building na yan, tamang-tama lang sa 6 months yan. Kasi, 3rd floor Buti sana kung isang floor lang. So, magtaka ka, bakit kahit nga, isang floor lang pwedeng umabot ng na 6 months. Pero, nakita ko naman sa tatlong palapag na mabilis ang pagkakagawa. Siguro hindi lang talaga makapaghintay itong si De La Cruz, di ba? Para sa akin okay yan At isa pa po sa ko dito itong mayor nila dyan na si Mayor Aguilar ay talagang mahal na mahal ng kanyang mga kababayan dyan dahil nga sa talagang hindi niya pinapabayaan yung kanyang mga nasasakupan. Yung mga taong humingi sa kanya ng tulong, kung kailangan ng tulong, binibigyan niya ng tulong. So, mga proyekto sa barangay, ayon po sa nakalap na impormasyon ng ating mga tropa, ganoon din, aktibo rin siya. So, hindi po natin kailangan sirain dito ang mga politikong gumagawa naman ng kabutihan sa ating mga kababayan. Kaya nga po mga minamahal kong mga kababayan, kung meron man kayong sumbong dito, pakitiyak naman po na totoo ang inyong sinasabi. Kasi unang-una, gumagastos po kami ng pagod, oras, panggasolina. Hindi naman po ako kasing yaman ni Ben Tulfo
ni Rapi Tulfo para baliwalain lang yung ginagastos na ganyan. Maliit lang po yan para sa kanila, pero sa akin ho, bilang nagsisimula pa lang at hindi pa ganun kalawak yung aking di pa ganun kalaki ang income ko, yun nga ang di ba? Nakikita niyo na, minsan halos humihingi na nga lang tayo dito ng tulong dahil walang-wala talaga. So, pero ganun pa man, sinisikap natin na yung ating pangarap na makapaglingkod sa taong bayan sa pamamagitan ng pag-iimbestiga sa mga politikong korap na kasi ang sentido po ng ating programang ito tungkol po sa mga politikong umaabuso sa kanilang pera at kapangyarihan. Pero ganun pa man, isa lang po ang mensahe ko kay Mayor Radam Aguilar. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ay isang mabuting mayor. Nagpapasalamat kami dahil mahal mo ang taong bayan dyan sa nasasakupang lugar. At ang pinapaabot po namin sa aming programa kay Mayor Radam Aguilar, ipagpatuloy mo at nangangako kami na bilang mata ng bansang ito tungkol sa mga politiko, magiging kaagapay mo kami. At kung meron mang sisira sa iyo, pwede mo akong tawagan at kami ang titira sa kanya, no? Kami po ay magiging mortal na kalaban ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan, pero kami naman po ang magiging kakampi ng mga politikong gumagawa po ng tama, lalong-lalo na po para sa ating mga kababayan. So, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay po dito sa ating programang Kumpirmado. At abangan po ninyo yung mga susunod pa po na segment, mga susunod pa po na tatrabahuin ng ating samahang Civilian Anti-Crime Brotherhood. Kasama po ang ating programang Kumpirmado. Muli tulad to na sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.